Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ay si Teacher N na maghahatid sa inyo ng makapabalaghang kwento tungkol sa singsing. Sana ho ay inyong magustuhan. Ang singsing. Nanlaki ang mga mata ni Catherine nang makita ang laman ng binuksang kahita. Engagement ring? Halos mapigil ang kanyang paghinga. A diamond engagement ring! Muli niyang bulalas na hindi maalis ang mga mata sa singsing na nasa loob ng kahita. Nagustuhan mo? Nakangiting sambit at pagmamahal na tanong ni Brad. Siyempre naman, ang ganda-ganda kaya nito. Tiyak na kaiinggitan ako ng mga kaibigan ko pag nakita nila. Bulong sa sarili ng dalaga. Thank you, Brad. I love you. At hinagkan niya ang binata ng buong tamis. Isang taon na ang relasyon ni Brad at Catherine. Kumpara sa mga kaibigan nilang ilang beses nang nagpalit ng nobyo at nobya. Patuloy na tumatatag ang samahan nila ay compatible silang dalawa. Kung kaya, imposible silang masira. Mahal na mahal ni Catherine si Brad. Ito ang first boyfriend niya. Ang binata rin ang pangarap niyang makasama sa pagharap sa altar. Dahil nakilala ni Brad si Juliana Montejano at mula noon ay nabago na ang lahat. Balikbayan si Juliana. First cousin ito ni Jerry, best friend ni Brad na taga North Ridge Village. 10 taon pa lang si Juliana nang mag-migrate sa Texas ang pamilya nito. Ngayon, 10 taon ang nakakaraan, bumalik ng bansa ang mag-anak para dumalo sa Montejano family reunion. Paano sila nagkakilala? Simple lang. Tinawagan ni Jerry si Brad. Jogging doon sila sa Quezon Memorial Circle. Sumama si Brad. Nagkataong nang gabing tumawag si Jerry, nasa bahay ng mga to si Juliana. Nang marinig nitong nagja-jogging ang pinsan kinabukasan, ay nagboluntaryong sumama ang dalaga. Ang sumunod ay ang hindi inaasahan ni Brad na posibleng mangyari sa kanya. Unang kita pa lang niya kay Juliana ay iba na ang naging tipok ng kanyang puso. Hindi niya nadama yon kay Catherine. Matagal na silang magkasama ng nobya sa trabaho bago pa niya ito niligawan. Marami kanila ang magkakatugma at iyon ang sa kanya. Pero ngayon, mahirap ipaliwanag ang damdaming nadarama niya para kay Juliana. Parang mamamatay siya kapag ito ang kanyang nakakasama habang buhay. But you've got a girlfriend, sabi ni Juliana. Nang magtapat ng pag-ibig si Brad. I love you more than I love her, sambit ng binata. Oh, I'm sorry Brad, pero hindi kita matatanggap. Hanggat alam kong may commitment ka sa iba, sabi ni Juliana. Kung makikipag-break kaya ako sa aking nobya, matatanggap mo ba ako? Sa pagsasamo sa tinig ni Brad. Let's see. Buong kapilihang ngumiti si Juliana at nagdesisyon si Brad. Nakikipag-break ka sa akin? Kunot ang noo. Hindi makapaniwala si Catherine sa narinig. Pero bakit? Ano ang nagawa kong mali? Ano ang kasalanan ko? Napayuko si Brad. Wala kang kasalanan, Catherine. Ako ang may problema. Umiibig ako sa iba, amin ang binata. Iyon ang pinakamasakit na mga salitang narinig ni Catherine. Dahil sa hindi niya nakayanan ang sama ng loob, ay nagtatakbo ang babae papalabas ng restaurant. Hahabulin sana ni Brad ang dalaga. Ngunit naisip niya na mas mabuting maghiwalay silang galit ito sa kanya upang madaling makalimot. Humugot ng malalim na buntong hininga si Brad. Pero kasabay noon ay narinig niya ang nakatutulig na pagpipreno ng isang sasakyan. Kasunod ng malakas na tilian. Nasagasaan ang babae, sigaw ng mga tao. Bigla ang kabig ng kaba sa dibdib ni Brad. Agad siyang tumayo upang alamin kung tama ang kanyang kutob. Halos makandara pa pagtakbo patungong pintuan ng restaurant si Brad. Napigil ang paghinga ni Brad nang makita ang nakalulunos na itsura ni Catherine.
Duguang nakabulagta ang dalaga sa kalsada. Dilat ang mga matang nakatingin sa kinatatayuan niya. Dalhin na natin sa ospital, utos ng isang lalaking sumaklolo. Huli na, patay na si Catherine. Nanghina si Brad. Pakiramdam niya, siya ang salarin. Siya ang kumitil sa buhay ng kasintahan. Waring sa pagkamatay ni Catherine ay namatay na rin ang nadarama niyang kakaibang damdamin para kay Juliana. Sa isang iglap, ang tahimik niyang buhay ay hindi na katulad ng dati. Alam niya, hindi siya patatahimikin ng kanyang konsensya. Nailibing na si Catherine, pero ang mga alaala ng dalaga ay nasa bawat hibla ng utak ni Brad. Hindi siya makatulog at hindi rin siya makakain. Hindi siya mapakali. Ang totoo ay nakabalik na ng Texas si Juliana at ang pamilya nito na hindi na niya nakausap pa ang dalaga. Waring bigla ay nawala na rin ang interes niya sa maraming bagay at kasama. Ang sasabi niya noon, ang pag-ibig sa dalaga ay pag-ibig na tunay pero hindi naman pala. At ang kanyang tunay na mahal ay si Catherine na kanyang nobya. Isang madaling araw, nagising si Brad na kinikilabutan. Amoy na amoy niya ang gamit na pabango ni Catherine. Catherine? Sambit niya. Pumukas ang bintana ng kanyang silid at umihip ang napakalamig na hangin. Lalong kinilabutan si Brad. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Catherine. Nalaglag ang mga luhang panangis ni Brad. Hindi alam ni Brad kung gaano siya katagal na nakaupo sa gilid ng kanyang kama at kung gaano katagal na wala ang malamig na dapyo ng hangin sa loob ng silid. Ang natatandaan niya na lang na magmulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang kahita sa kanyang tabi at nang kunin niya yon ay buksan. Naroon ang engagement ring na ibinigay niya kay Catherine. Isinauli ni Catherine ang singsing. Hindi ito mapanatag sa kabilang buhay dahil nasa daliri nito ang singsing na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Tinapos na nito ang relasyon nila ni Brad. Pero ang sumbat ng konsensya ay dadalhin ni Brad sa habang panahon. Hanggang dito na lamang po ang kwento tungkol sa singsing. Isang makababalaghang kwento na kinapupulutan ng aral. Maraming salamat sa pakikinig. Muli mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap, kung gusto ninyo ng marami pang kwentong katulad nito, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Yan lang po at hanggang sa muli. Ito po ay si Teacher N nagsasabing maraming salamat and God bless everyone.